3 billion bawat kongresista. Naulinigan ko 5 billion bawat senador. Sige nga, sabihin nyo kung hindi totoo. Kung hindi totoo, sabihin nyo. So yan po ang ating malinaw na kalaban. Ngayon, para po tayo ay medyo mabigyan ng patas na laban, linisin po muna natin sa ngayon pa lang ang bako-bakong daan papunta sa Kumulik-Kotong. Tayo po ay may bayanihan koalisyon for good governance, na magsasampa ng impeachment laban sa mga kay chairman at sa mga commissioner ng COMELEC for culpable violations of the Constitution. Madami-dami po yung kanilang mga ginawang kaungasan. Halimbawa, yung pong deprivation of rights under color of law sa ating pong right to suffrage. Nandiyan na po yan, Tapos yung meron pang violation ng RA 9369, Section 31, manner of counting votes. Dapat binabasa ng BIA chairman ang balota. Binabasa habang itinatali naman na ang poll clerk, BIA din po yun, at third party member sa harap ng mga watchers at ng publiko. Culpable violation of the Constitution na ginawa rito ni George Calabasa Garcia. Astang hari siya at yung kanyang mga komisyonista. Yung pong random manual audit na dapat ay isinasagawa sa mismong paaralan at sa mismong araw ng halalan pagkatapos ng butuan, binayolate din po nila. Culpable violation of the Constitution po yun. Yung po Section 93 ng Omnibus Election Code, kung saan may mandato ang COMELEC na bigyan ng libreng airtime, libreng space, ang mga kandidato sa mga radyo at TV, space sa payagan, at sa Section 93 nakalagay doon, kailangan maglathala ang COMELEC ng bulletin kung saan may sapat na espasyo para ilagay ang biodata ng bawat kandidato at ang pinakamahalaga, ang kanila pong programa de gobyerno. Noong mga nakalipas na halalan po, ang pag nag-file ako ng COC, sa likod noon may espasyo para sa program of government. Kung hindi kasya espasyo na yon, pwede mo isulat sa bond paper, sa papel, at i-attach. Ang yabang ni George Calabasa, ilalathala doon sa kanilang website, pambira, naduling na ako, kahanap, wala akong makita. Yan po ay red flag po yan. Indikasyon na talagang may hukos-pikos na ikinasa ang mga ungas. So, mahalagang paalala po, mga kapwa ko kahanay, sa puwersa 99.9% sa pwera. Kung uso sa bayan ang hukumang trial by jury of we the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, magkakaroon po ng katarungan. Kung maghahari ang rule of law, ay mayroong kapayapaan, magkakaroon ng kapayapaan sa buong bayan. At kung may kapayapaan, may kaunlaran para sa tanan. Sa ating lahat po. Hindi katulad ngayon na yung pong mga tulisan o kawatang kuno ay politician at yung kanilang mga tuta, mga kuting, mga trolls, at yung kanilang mga kasabwat na mga oligarko, sila lang po ang mayaman. Sila lang ang nagpapakasasa sa likas na kayamanan ni inang bayan. Di po tama yun. Kaya kailangan na po nating manindigan para sa ating kapakanan, mga karapatan at kinabukasan, hindi lamang sa hanay natin sa ngayon,
sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi maging sa atin pong mga susunod pa na salinlahing kayo manggi. Oh. And so, abangan po ang mga susunod po nating episode dito po sa ating Juror People Power Advocacy. No? Ang paglalakbay ng puwersa 99.9% sa puwera patungong tunay na demokrasya. Handa po natin, ha? Ang epitome of democracy ay karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. At dahil wala po sa atin ang mga karapatan yon, malinaw, huwad na demokrasya po ang meron tayo. Peke na demokrasya. Kaya nagkahitot-hitot ang buhay natin, mga kaitsapwera. Kaya, dapat lang juror ka. Ito po